Magandang araw mga bata. Ngayong araw na to, ipagpatuloy natin ang ating aralin sa ating likas na yaman. Okay, magbalik-aral muna tayo. Lagyan ng masayang mukha kung wasto ang ipinapakita ng larawan at malungkot naman kung hindi. Yan. Ano ang ginagawa nung dalawang tao sa larawan? Pinupulot nila o kinukuha ang mga nakikita nilang basura. Happy face or sad face? Happy face. Very good. Next picture. Okay, tinagtatapon daw yung mga tao o yung isang pabrika ng maduming tubig o likido sa ating yamang tubig, katulad ng ilog. Tama ba yan? Happy face or sad face? Sad face. Very good. Mali yung ginagawa nila. Ayan, gumagamit na, ayan, makikita natin merong parang bomba. So, gumagamit siya ng parang dinamita sa paghuli ng isda. Sa tingin nyo, ito ba ay tama o mali? Happy face or sad face? Sad face. Tama, mali ang gumamit ng bomba or dinamita sa panghuli ng mga isda. Okay, mahusay. Ngayong araw, tatalakayin naman natin ng pag-uusapan ang mga paraan ng pag-iingat sa mga yamang tubig mula sa kapaligiran. Dapat ingatan at alagaan ang mga likas na yaman. Dito tayo kumukuha ng ating ikinabubuhay sa araw-araw. Okay, panoorin natin to. Si Cora Corrales ay may munting hiling. Huwag niyo po akong kukunin. Huwag sisirain o tatapakan. Ako'y bahay ng isda sa karagatan. Si Tani Starfish ay ating tingin. Ako'y mamamatay pag wala sa tubig. Huwag po akong ibilad sa araw. Pakibalik ako sa dagat na bughaw. Pag-ingatan ang yamang dagat. Mahalin hangaan kalingain. Pag-ingatan ang yamang dagat. Ito ang nararapat. Si Sheila, si Shell nakikiusap. Kailangan ako ng mga korales. Sa dagat ako'y hayaan niyo po upang dumami at lumago. Si Patpating ay may habilin. Huwag po akong gawing pagkain. Kapag walang tigil ang paghuli, maubos ang lahi namin. Pag-ingatan ang yamang dagat. Mahalin hangaan kalingain. Pag-ingatan ang yamang dagat. Ito ay nararapat. Mga yamang dagat ay nananawagan. Huwag magtapon ng basura sa karagatan. Sapagkat ito ang aming tahanan. Panatilihin natin ang kanyang kagandahan. Pag-ingatan ang yamang dagat. Mahalin hangaan kalingain. Pag-ingatan ang yamang dagat. Ito ay nararapat. Pag-ingatan ang yamang dagat. Mahalin hangaan kalingain. Pag-ingatan ang yamang dagat. Ito ay nararapat. Okay, nagustuhan nyo ba yung pinanood natin? Okay, sa susunod, sa pagbalik nyo sa ating klase, pag-uusapan natin tungkol saan ang ating inawit.
Sino-sino ang mga tauhan sa awit? Ano ang pakiusap ni Cora Corrales? Ni Tari Starfish? Ni Sheila Seashell? Ni Patpating? Ano raw ang dapat natin gawin sa ating yamang tubig or dagat? Yan. So, dito man tayo sa 4, ito yung sagot-sagutin natin. Sabi sa awit, o dun sa video na pinanood natin, dapat daw ay mamahalin natin, hahangaan, at kakalingain ang mga yamang dagat or yamang tubig. Ibig sabihin nun, hindi dapat tayo gagawa ng mga masasamang bagay na pwedeng makasama sa mga yamang tubig o yamang dagat natin. Halimbawa, yung starfish, hindi dapat sila, pag nakita mo sa dagat, paglalaruan mo, kukunin mo, kasi pwede silang mamatay. Hindi rin tayo pwedeng magtapon ng mga basura kung saan-saan lang. Kahit hindi direktang tinapon sa tubig, sa lupa mo lang siya tinapon, kapag umulan, bumaha, pwedeng pumunta pa rin yung basura sa yamang tubig natin o yamang dagat. Kaya dapat nagtatapon tayo ng basura sa tamang tapunan. Doon natin mapapakita ang tamang pangangalaga sa ating yamang tubig. Okay, ano pa ba ang mga paraan sa pangangalaga ng ating yamang tubig? Okay, una, huwag daw mag-aaksaya ng tubig. Isara ang gripo pagkatapos gamitin. Lalo na kapag kayo ay nagsisipilyo, dapat gumagamit kayo ng tubig para hindi natin mahayaang natatapon yung tubig. At halimbawa, pag maghugas ka naman ng kamay, dapat habang nagsasabon ka, pinapatay mo muna yung gripo or isasara mo yung gripo para hindi siya tumutulo habang nagsasabon ka ng iyong mga kamay. Pangalawa, huwag manira ng mga yamang tubig. Katulad ng sinabi ko kanina, ang mga starfish, ang mga corals, shells, nandyan yan, makikita natin kapag nagpupunta tayo sa dagat. Pero, hindi pwedeng paglalaruan natin sila, sisirain, or kikitilin ng buhay. Okay? Pangatlo, huwag magtapon ng mga basura sa mga ilog at dagat. Kasi yung mga basura na yan, pwedeng madumihan nila yung tubig natin. Kapag madumi na yung tubig, wala tayong magagamit na tubig pang ligo, pang inom, at syempre yung mga yaman, likas na yaman doon sa tubig ay maaaring maapektuhan. Halimbawa, yung mga pagong, mga pawikan na nakatira doon sa tubig, pwedeng bumara yung mga straw na tinatapon natin sa kanilang ilong. Pag tinapon natin sa dagat, sa tubig, pwedeng bumara sa kanila. Pwede silang mamatay. Okay. Ano pa? Huwag daw gagamit ng dinamita sa pangingisda. Maganda na gumamit na lang tayo ng net. Pero yung pag gumamit ka pa ng dinamita, alam niyo ba yung dinamita? Ito yung parang bomba. Kapag binato mo siya dun sa tubig, pwede siyang sumabog. So, hindi mo lang mapapatay yung mga isda. Yung tirahan nila ay masisira mo pa. Tandaan, ang mga likas na yaman ng bansa natin ay maituturing na biyaya. Kaya dapat natin itong mahalin at pangalagaan. Para sa inyong gawain, ito naman ang inyong gagawin sa inyong notebook. Kopyahin ito at sagutan. Pwede kayong magpatulong sa mas nakakatanda sa inyong tahanan. Basta, siguraduhin lamang na kayo ang nagsulat. Okay?